Sa ibang balita, mismong ang Sandigan Bayan na ang nag-inspeksyon sa flood control project sa Pandi, Bulacan na iniuugnay kay dating Senador Bong Revilla. Kung may nadatnan ba silang proyekto, alamin natin yan sa sentro ng balita ni Rod Lagusad. Non-existent. Walang nakitang anumang istruktura ang Sandigan Bayan kundi mga talahib lang sa lugar kasunod ng isinagawang inspeksyon ng Sandigan Bayan sa flood control project sa Pandi, Bulacan na umano'y iniuugnay kay dating Senador Bong Revilla. Nakaharap si Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan sa kasong malversation kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa nasabing lugar. Nandito ako ngayon sa sinasabing kinaroroonan ng isang flood control project dito sa bahagi ng Pandi, Bulacan na may contract ID number na 25CC0299 sa isinagawang inspeksyon ng Sandigan Bayan 3rd Division sa pangunguna ni Associate Justice Carl Miranda ay wala silang nakitang istruktura mula sa sinasabing simula hanggang dulo ng proyekto. Masukal na daan na puno ng talahib ang nadatnan dito ng korte kasama ng prosecution at abogado ng mga akusado. Ang naturang ocular inspection ay isinagawa ng Sandigan Bayan 3rd Division para maberipika ang existence o pagkakaroon ng naturang flood control project kung saan ang Sims Construction ang kontraktor nito na pagmamayari ni Sally Santos na isa sa state witness sa issue ng flood control projects. Could you tell us if, the status or the stage of this project, if any? Based on visual, there's no scene accomplishment, Your Honor. None at all? Why do you say that? Because there's no structures seen, Your Honor. Kasama rin sa bineripika ng korte kung may overlap ba ito sa isa pang flood control project sa lugar na may contract ID number 24CC0647. Ang naturang proyekto na pag-alamang natapos kung saan naipakita rin ng project engineer na nasabing proyekto ang simula at dulo nito. Kasabay nito, nalinaw na walang overlapping sa pagitan ng dalawang proyekto. Bukod dito, nagsagawa rin ng pagbubungkal sa lugar kung saan nasa gilid ng ilog. Ayon sa prosecution, nakita ito sa pagitan ng natapos na proyekto at ang proyekto na napunta sa Sims Construction. Dagdag ng prosecution, hindi nila natukoy sa isinagawang inspeksyon kung sheet pa lang nakita o kung gaano ito kahaba. Lumalabas nila na matagal na itong nailagay sa lugar dahil kinakalawang na ito at natabunan na ito ng halaman. Base sa prosecution, idineklarang nasa 95% ng tapos ang proyekto at nasa 95% na itong nabayaran. Pero ayon sa isang residente na nakakaranas ng pagbaha sa lugar, hindi nga namin alam yan dyan eh. Kaya nalaman lang namin yun, inimbestigahan yan dyan. Lumilikas lang kami doon sa Bunsuran 2nd. Pagka malalim na talaga, kasi minsan 3 days ang baha dito eh. Minsan pag panay ang ulan, bumabaha po talaga. Tumataas po talaga yung tubig. aniya, huling beses silang binahaan noong nakaraang taon. Sa darating na Biyernes, magpapatuloy ang pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa bail petition ni na dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan kaugnay ng kasong malversation. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.